So what's up everyone, welcome back to my channel, Yam Sniper Mix. So for today's video ay meron pong nag-request sa akin na gumawa daw po ako ng tutorial about sa pagbuo o pag-assemble ng butane type check valve. So Sir Principe Edsel ng Coronadal City. So tutugunan na po natin ng video. Gagawa na po natin ng video yung inyong tutorial, yung inyong pinapagawa na tutorial step by step po. So abangan nyo lang po. Po Sir Principe Edsel ng Coronadal City, sir. So ito na po ang inyong request na gumawa ako ng tutorial para sa pagbuo ng butane type. So ito po ay male and female adapter na 25mm. Yan sir. Yan po. Kailangan lang po yung mixture lang po na kasya po yung itong aluminum tube. Ayan, fit lang po yung aluminum tube na 15mm dito sa ating ayan, female and male adapter. So ayan, ipapasok na po natin itong PVC na atin pong DIY. So ayan sir, ito po ay 20mm na PVC pipe para po dito sa ating aluminum tube. So ilalagay na po natin sir. So po, ito po yung naghaharang para sa gas na di sumingaw. So ayan. So next na ipapasok natin is yung kahoy. So itong kahoy na to, ito po yung magpipigil para hindi sumingaw yung gas. So ilalagay na po natin yung kahoy. Yan. So ayan sir, nailagay na po natin yung ating PVC pipe na 20mm at saka yung kahoy. Yan, nailagay na natin. PVC pipe na 20mm at saka dinublihan po natin ng 25mm para stopper po, para hindi kumalas yung kanyang o-ring. Na ang ginamit ko nga pala dito na o-ring is ang sukat nito 2.5mm na o-ring. So malaki po ito para po yan dito sa 25mm na male and female adapter. So kung 20mm naman ang inyong gagawin, kailangan nyo lang yung o-ring na maliit. So yan guys, nailagay na po natin yung kahoy para dito sa butas ng aluminum tube para hindi makadaan yung gas. So bubuhusan pa po natin ito mamaya ng super glue sa loob para sure talaga na hindi sumingaw. So ayan, lalagyan po natin yan ng flat PVC dito. Yan, flat PVC ito po, nagawa na po ako dito ng flat PVC. Yan, meron na pong flat PVC dito. So mamarkahan na lang natin at bibilogin natin. So yan, mamarkahan po natin para bilugin.
So yan sir, tip ko lang sa iyo pagka maglagay ka ng PVC flat, so i-actual mo na sir para hindi ka mahirapan pagbilog. Lagyan mo na ng super glue at saka mo bibilogin ng ganito. Yan, mas madali lang bilogin sir pagka naka-actual na siya. Saka mo na siya ngayon kikinisin ng liha. So ayan sir, dito po ay kailangan po natin maglagay ng pako na di-uno. Ayan. Ayan po yung ilalagay natin na pako. So 2 piraso ito sir na pako. Para po hindi kumalas yung itong flat PVC. Para hindi maapektuhan yung itong PVC pipe na 20 mm doon sa loob at saka yung kahoy. Pagka uminit na siya doon sa loob ng tangke. So ito po ay protection kasi kahit anong epoxy na tibay, kahit anong pangdikit ang ilagay, kapag uminit na siya doon sa loob, lalo na kung sunod-sunod yung pagpapaputok, ay lulutong po yan siya. Kaya kailangan po lagyan ng pako. So ayan po yung isang ginagawa ko na paraan para matibay yung kapit. So kailangan lang po na papakuan natin. Para matibay talaga siya. Hindi lang siya didepende sa sa super glue. Yung nakakatibay din sa kanya yung pako na inilagay natin doon. So yan. Make sure talaga na hindi siya pabubunot. Yan. Napakatibay niya yan sir. Kapag ganyan ang ginawa ninyo. Hindi na siya basta-bastang kakalas. Diyan. Yan. Make sure din na hindi siya lalabas yung dulo dito sa dulo ng kahoy. Para hindi siya masagwa tingnan. Yan sir. So next na gagawin natin is bubutasan na po natin ito. So 3 butas po yung gagawin natin para dito mag-i-exit yung gas para doon sa loob ng tangke. So ayan sir, nabutas na natin yung aluminum tube. So make sure lang sir na parehas talaga yung butas ng aluminum tube. Ayan. Parehas talaga. So 3 butas lang ito sir ang ginawa natin pero malalaki. So next na gagawin natin is ipapasok na po natin dito sa male and female adapter. Ayan sir. So yan. So lalagyan na po natin yan siya ng spring. Yan. So ayan sir, nailagay na natin yung masking tip dito sa aluminum tube para stopper ng spring. So yan po. So binawasan nga pala natin yung male adapter. Ayan.
binawasan ito natin, sir. So next na gagawin natin is bubutasan na po natin dito ng 3. Yan. So make sure lang guys na yung gagawin ninyo is magkakatapat yung butas. Yan. Ayan po, magkakatapat po yan siya pag nabutas. So yan, sir. Dito sa pagbubutas is gumagamit pa ako ng ganito, yung bilog na tubo po, para pantay-pantay yung butas niya. Ito po, sir, ay binabaga ko po dito. Yan, diyan ko po binabaga, tapos saka natin ibubutas dito. Yan, sa mga marka. Yan, antayin lang natin yan siya, sir, na mabaga, tapos ibubutas na natin. Naantala sadlit yung ating video dahil naubusan tayo ng super glue. Bumili muna ako. So ito yung gagamitin natin na super glue. Yan. So ito guys, ay importante po yung ganito. Ito po yung ginagawa kong pamakuan dito sa ano, dito. Yan, nagagamit din po ito guys, importante ito. So wag nyo lang itong wawala. Yan, lalagyan na po natin ito ng flat PVC dito. Yan, so smooth lang po yung spring nya guys. Yan, ganda po ng spring nya. Yan, magkakatapat yung butas nya. Ito lang po ano, sir, pag maglagay ka ng ano, flat PVC, so ilalagay nyo lang actual. Yan, tapos dedikitan nyo na kaagad ng super glue para mabilis. Hindi nyo na siya tatanggalin para bilogin. Yan, actual nyo na kaagad para hindi po kayo mahirapan magbilog. So ganyan lang po ang ginagawa ko para mabilis siya mabilog. So ayan, sir, na ano na natin, nalagay na natin yung flat PVC sa ibabaw ng intake. So ang gagawin natin ito, next na gagawin natin is bubutasan na po natin sa gitna. Make sure lang po na talagang gitna-gitna po yung butas nya. Ayan, sir. Gitnang-gitna lang po yung butas. So itong matulis na kutsilyo yung ibubutas natin. So ayan, sir, nabutasan na po natin. So next na gagawin natin is puputulin po natin itong ano niya, case, itong paglagyan ng karayom. So ilalagay lang po natin ito. Ayan. So tatansyahin natin. So dito natin sa may bandang gitna ng butas.
Gitna ng butas sir. Yan. Make sure lang po na gitna talaga siya. Yan. Gitna po siya ng butas yung putol. So next na gagawin nyo sir is ipapasok nyo po ito para matansya ninyo kung hanggang saan yung puputulin. So yan, pag sinilip nyo yan dyan, makikita nyo po kung hanggang saan po yung puputulin na karayom, yung sirens. So pantay lang po yung putol nyo dito sa butas. Itong butas na to sir, ayan, pantay lang po yung putol nyo sa ibaba. Hindi po pwedeng lumagpas, hindi po pwedeng magkulang. Pantay lang po sir yung putol ninyo. So yan, banda dito yung puputulin sa may pinakadulo, dulong dulo. Sa pagpuputol ninyo, gumamit lang po kayo ng ganito, yung pagputol ng kuko. Yan. So ito po yung pinakamaganda na pangputol, kasi pantay-pantay po yung kanyang putol. Yan, ikot lang po ninyo ng ganyan, tapos pag naputol, okay na po yan, naputol na siya. So ang gagawin naman ninyo sir, kikinisin po ninyo yung butas gamit ang karayom po na matulis. Yan, susungkitin nyo lang yung butas para wala po siyang bara. Yan, kasi nangyari po niyan, pag pinutol po ninyo yung dulo ng karayom is maghihilom po yung ano niya, yung butas niya. Kaya kailangan nyo pong sungkitin. Tatanggalin po ninyo yung nakabara doon na bakal, yung nakabara doon na yung sa karayom, yung naputol po. Kita nyo yan sir, kung wala nang nakabara sa karayom ninyo, igaganyan nyo po. Yan. Pagka kalat-kalat po yung daloy po ng gas, ibig sabihin yan po meron pong nakabara sa dulo ng karayom. Gawin ninyo yan sir, susundutin nyo ulit yung dulo para matanggal yung nakabara. Yan. Gagamitan nyo lang po ng karayom, yung pinakamatulis, para matanggal po yung nakabara doon. Kasi pag hindi yan sir, hindi siya natanggal, hindi po siya puputok ng maayos. Kaya kailangan matanggal po siya. Kailangan nyo lang po sir, yung case po ng karayom, yung sirens is lalagyan nyo po ng ganito, yung masking tip na tinabas ninyo na maliit. Yan, para po magpit po doon sa butas dito sa gitna. So ganyan po yung butas. So ayan, make sure lang po na kasyang-kasya yung yung case ng karayom. Hindi siya masikip, hindi rin siya maluwag. So yan, ganyan lang po. Ayan sir, nailagay na po natin yung sirens. So bago nyo po lagyan ng super glue, silipin nyo muna sir kung pantay ba yung butas, yung karayom, nasa gitna ba siya. So sisilipin nyo yan, yung tatlong butas kabilaan, kung gitnang gitna po yung karayom. So kailangan po niyan gitnang gitna yung karayom, kasi pagka hindi po siya gitnang gitna, tabingi po yung karayom, so hindi siya puputok ng maayos. So kailangan po gitnang gitna siya bago nyo lagyan ng super glue. So ayan, nakita po natin na nasa gitna yung butas, so kailangan na po natin lagyan siya ng super glue. So lalagyan na po natin sir.
So sa paglalagay nyo po sir ng super glue, kailangan nyo po ingatan yung butas na nasa gitna, yung ito pong sirens, yung butas po na to, huwag nyo pong lalagyan ng kahit na ano yan dyan, kasi pag oras na nalagyan po ng super glue yan, hindi na po yan puputok pag nabarahan po yan. So kailangan doble ingat po tayo dyan. So ito lang po yung lalagyan natin ng super glue, yung gilid-gilid nya. Yan, ingatan nyo yan na hindi malagyan ng super glue yung sirens mismo. Kailangan dyan lang tayo sa gilid. So lagyan nyo din sir ng super glue yung nya, yung loob. Yan, para sure po kayo na hindi siya alog. Yan. So lagyan na rin natin yung spring niya ng super glue, yung dito lang banda. Yan, para hindi siya matanggal. So ayan sir, lagyan na po natin ng super glue. So yan, tigasin lang muna natin, tapos pag okay na, titesting po natin yan. So ayan sir, testing na po natin yung check valve natin. So yan po, malakas. So pag ganitong sit up sir, wala po siyang singaw. So kailangan nakapantay lang po dito yung guma o yung o-ring. Yan. So napakatibay po niyan sir, kasi nilagyan din po natin ng pako dito sa ilalim. Yan, yung uno na pako, yung pangbukas ng pangbukas ng super glue. Ito po yung ginamit natin. So uno po ito, pako na ganito. So yun po yung ginamit natin dito, kasi protection yan siya, para pag lumutong yung PVC hindi siya kakalas doon. So doon siya nakapako sa kahoy. So ang sukat nga pala nito sir is yung intake natin nasa 3.6. Ayan, 3.6 ay 0.7 pala, 3.7 yung sukat ng intake natin. Ayan, at yung butas naman is 1.5 mm. Yan, 1.5 mm yung butas natin. Yan, yan po yung laki ng butas, 1.5 mm. So ang haba nga pala nito sir, yung natin, male and female adapter lang, is 5.4 mm yung haba ng male and female adapter, kasi pinutulan natin sa gitna banda kasi masyadong mahaba siya sir. Yan, tapos yung aluminum tube natin is nasa lang siya, yung aluminum tube natin, ang haba nito is 8.5 mm. 8.5 mm sir yung haba ng aluminum tube natin. Yan,
itong aluminum tube natin is ano ito, 15 mm na aluminum tube. Yan. So tip ko lang pala sa iyo sir, pagka gumawa ka ng ganito is kailangan po pantay lang po yung ano niya. Ayan, pantay lang po yung kahoy niya dito sa butas. Yan. Ganyan sir. Pantay lang po siya dyan sa butas yung kahoy. Yung kahoy na ilalagay ninyo dito sa ilalim. So pantay lang siya sir sa butas dyan sa ano, yung tatlong butas na yan. Ayan. Pantay lang siya dyan. Yung kahoy. Para hindi magbabanda yung gas pagpapasok. So yan po. Napakalambot lang po yung ano natin, spring. Yan. DIY spring lang po yan. So ang magkagandahan sa DIY spring is ano siya, smooth lang siya gamitin at saka hindi siya kinakalawang. So yun lang ang kagandahan sa DIY spring. So sa telephone wire, yun lang po. So kailangan nga po pala nito sir is pantay lang po yung itong female adapter niya dito sa butas. Ayan, pag ginanyan nyo sir, kailangan pantay lang po. Ayan. Pantay lang po siya para hindi siya sagabal paglalabas yung gas dito sa exit ng gas. Ayan. Kailangan pantay lang siya. So sana sir ay nasundan mo yung paggawa nito. Yan. Yung ating butane type para sa toy gun. So napakakinis. Yan. So madali lang po gumawa nito kapag kumpleto kayo ng materialis. So ito naman ay ikakabit ko dito sa aking ginagawa na bago dito sa rifle. Yan. So paggagawa ka nga pala nito sir, ang sukat nga pala ng ano nito, ang sukat ng kanyang divider, magmula dito sir sa ano, dito sa paglalagyan nito sir, paglalagyan nitong check valve butane type is kailangan susukat po kayo ng ganito kahaba po. Yan. Kasi lalagay nyo po ito ng ganyan doon. So susukat po kayo ng 7 mm galing dito sa dulo sa paglalagyan ng butane check valve. So magmula naman dito sa gitna sir, sumukat kayo ng 7.5 ng 7 mm. Susukat din kayo ng 8 mm o 3 inches. Parehas na po yan sir, 3 inches hanggang dito sa gitna. Yan. So yan, may mga marking na yan sir. Parehas lang po yan, 3 inches. Pero dito sir, mag-iiba kayo sa dulo, yun sa paglalagyan natin ng ano, ng paglalagyan natin ng barrel. So susukat po kayo dyan ng 4 inches. Yan. Susukat po kayo dyan ng 4 inches. Kasi paglalagyan po yan ng barrel, kailangan mag-allowance kayo dyan ng mahaba. So yan sir,
3 dividers po ito. Yung gagawin ko nito, 3 dividers. Yan po yung haba ng tangke. Para dito sa ano natin, rifle. Yan. So sana sir nasundan nyo po yung video na ginawa ko para dito sa check valve sa paggawa po ng butane type at saka yung sukat ng divider dito. Yan po yung sukat ng divider. So yan si sir ng Coronadal City.